And please help your messenger today to deliver your message with sincerity and with your guidance. Lord, also everyone who will stand here, please help us, Lord God, to help your children focus our attention, our prayer, our praises on you and you alone. Thank you, Lord. We exalt your name. We praise you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, at igayak natin ang ating mga puso. Tayo umawit ng buong kagalakan, buong kasiglahan, buong pananamba na ating papurihan, ating Panginoon. Nain po natin yung To God be the glory. God be the glory, great things He has done. So loved we the world that He gave us His Son, who yielded His life on
life is relief. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, storms, and snares, I have already come. His grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Through many dangers, storms, and snares, I have already come. His grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord. Have thine own way.
must reign. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Amen. For last song, tayo po natin yung More Like the Master. More like the Master I would ever be. More of His meekness, more humility, more zeal to labor, more courage to be true, more consecration for work He bids me do. Take thou my heart, I would be thine alone. Take thou my heart and make it all thine own. Purge me from sin, oh Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. More like the Master is my daily prayer. More strength to carry crosses I must bear. More earnest effort to bring His kingdom in. More of His Spirit, the wanderer to win. Take thou my heart, I would be thine alone. Take thou my heart and make it all thine own. Purge me from sin, oh Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. More like the Master I would live and grow. More of His love to others I would show. More self-denial like His in Galilee. More like the Master I long to ever be. Take thou my heart, I would be thine alone. Take thou my heart and make it all thine own.
Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. O Diyos namin, nawa ay patuloy ka naming masamba, madakila sa araw mo ito, Panginoon, sa nalalabing oras naming pananambahan. Pukawin mo po aming mga diwa, damdamin, upang talagang maranasan namin ang pagkilos mo sa iyong mensahe, Panginoon, sa bawat bahagi pa ng pananambahang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang isang katawan ni Kristo. O Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan at patuloy na pangunguna sa aming mga buhay bilang inyong bawat tagumpay at pagpapala rin na aming natatanggap. Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa inyo po ang lahat ng pasasalamat dahil tanging pagmamahal at kabutihan lamang ang inyong nais na ipagkaloob sa amin, Panginoon. Na kahit ano paman ang aming mga pinagdadaanan, ano paman, O Diyos, ang nangyayari sa amin at sa aming paligid, lahat ng ito ay para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa inyo. Salamat din po, Panginoon, sa tagumpay mula kay Kristo. Dahil dito ay nagkakaroon kami ng katiyakan, Panginoon, na walang anuman, walang sino man, kahit anong kapangyarihan, ang makakapaghiwalay sa amin mula sa inyong mga kamay. Kaya sa araw na ito, Panginoon, ay patuloy naming isinusuko aming mga sarili, patuloy naming hinihiling na bigyan kami ng kakayanan na lalo pang magtiwala sa inyo, lalo pang ialay ang aming kalakasan, aming puso't isipan, O Diyos, sa inyo lamang. Upang ang biyaya ninyo sa amin ay lalong magkaroon ng bunga sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya inihiling namin na lahat kami, Panginoon, bilang inyong mga individual na tagasunod, bilang inyong mga anak, na inyong binigyan ng bagong buhay. Binigyan ng pagkasilang ng muli, Panginoon. Kami narito humihiling pa, Diyos, na patuloy niyo pong baguhin, turuan, hubugin. Patawarin, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At ipakita sa amin, O Diyos, ng maliwanagan kami, Panginoon, sa iyong kalooban, inyong mga plano, sa aming mga buhay, at sa pangmalawakan pa, Panginoon. O Diyos, isinusuko po namin ng mga sarili namin na lahat ng aming mga pagkilos na hiwalay sa inyong kalooban. Lahat namin pag-iisip, Panginoon, sa aming buhay, sa aming kapwa, lahat ng mga plano, O Diyos, na taliwas sa inyong kalooban, ihinihingi namin, Panginoon, ng kapatawaran. Lahat ng ginagawa namin, mula sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, na hindi nakakalugod sa inyo, na nagiging kasamaan papunta sa ibang mga tao, at nagiging kasamaan papunta sa aming sarili, O Diyos. Inihingi po namin ng kapatawaran sa inyo. Patuloy niyo po, Panginoon, kaming itaas mula sa aming mga araw-araw na panghihina, palakasin, at bigyan palagi o paalala sa amin palagi ang pag-asa na meron kami kay Kristo Jesus. O Diyos, bilang simbahan, nawa, O Diyos, na kami sama-samang lalong magkaisa sa pagkilala sa inyo, sa paglilingkod sa inyo, sa paglilingkuran sa bawat isa, sa pagbabahagi, Panginoon, ng inyong pag-ibig na ipinamala sa amin,
pamamagitan ni Jesus. Na maging totoo ito, O Diyos, hindi lang sa aming buhay, kundi sa aming pakikitungo sa kapwa, sa aming mga kapatid, sa aming mga tahanan. Bilang isang simbahan, O Diyos, magampanan namin ang inyong ibinigay sa amin na layunin, na misyon, Panginoon, na ipahayag ang mabuting balita. At dito, Panginoon, sa loob ng aming komunidad ni Kristo, isang simbahan, lokal na simbahan, Panginoon, ay pagtibayin niyo po ang aming pagkilala sa inyo sa pamamagitan ng patuloy namin na pag-aaral ng iyong salita, patuloy na pananalangin ng sama-sama, patuloy na pagiging sensitibo sa pagkilos ng Espiritu ninyo, at sa patuloy na pakikinig din at pakikipagkapwa sa aming mga kapatiran upang marinig namin, O Diyos, ang inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Lord, gamitin niyo po ang inyong mga lingkod mula sa mga nangunguna ng mga elders, board of trustees, mga nangunguna sa mga ministries, mga kumikilos, Panginoon, sa iba't ibang bahagi ng aming simbahan, hindi lamang sa linggo, kundi sa bawat araw, Panginoon, na lumilipas, formal man o informal, Panginoon, na kumikilos ang bawat isa, alang-alang sa inyong pangalan, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, ng inyong kagalingan at liwanag upang patuloy naming masilayan, O Diyos, ang landas na kung saan hinahatid niyo kami at dinadala bilang isang simbahan. Manatili kaming magpailalim sa inyong paghahari at maging bukas sa inyong paggabay, pagtuturo at pagwawasto kung kami, Panginoon, ay naliligaw ng landas bilang isang simbahan. Pagtibayin niyo po kami ng patuloy sa marami pa pong mga kinakaharap namin, Panginoon, na challenges, sa mga bigat, Panginoon, ng responsibilidad. Kami, Panginoon, ay mahihina kung wala kayo, Panginoon. Sa totoo lang, wala kaming kayang gawin bilang simbahan kung wala kayo, O Diyos. Wala rin itong simbahan na ito. Wala kaming dahilan para magtipon. Wala kaming daan upang lumapit sa inyo at mapakinggan ka kung wala kayo, kung wala si Jesus. Panginoon, kaya patuloy niyong gawing sentro, Panginoon, ang inyong pangalan, ang inyong anak na si Jesus sa aming kalagitnaan, upang lagi kami nakatuon sa inyo at hindi naliligaw ng landas, hindi nalilihis sa iba't ibang mga bagay na hindi naman ninyo, Panginoon, ipinagkaloob o ibinibigay na kalooban na layunin namin, Panginoon. Manatili nawa kami, O Diyos, sa misyon na inyong ibinigay. Tinataas din po namin, Panginoon, ang aming bansa upang napatuloy, Panginoon, na nagugulumihanan sa maraming pagsubok, maraming kahirapan, maraming problema ng aming bansa. Ang sa gitna nito, Panginoon, ng mga ito, ay nakikita pa rin namin ang pag-aasa na nagmumula sa inyo, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na gaya po ng iyong salita mula nung umpisa kanina, na kayo, O Diyos, ang naghahari. Kahit man hindi ito kilalanin ng mga nangunguna sa amin. Lahat ng otoridad at kapangyarihan, kakayanan at posisyon ay nanggagaling din sa inyo, O Diyos. Kaya makakabubuti, Panginoon, na maalala nila na sa inyo nanggagaling lahat ng kapangyarihan at katotohanan. At ang mga pusong nais maglingkod ay palakasin niyo, Panginoon, ay nawa magkaroon ng patuloy na impluensya pa, O Diyos, sa aming bansa. Upang mas maibalik din ang pasasalamat sa inyo, pagpupuri at kilalanin kayo ng bawat Pilipino na kayo ang kumikilos sa aming bansa. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak, ang inyong mga komunidad ni Kristo sa iba't ibang lupalop ng bansang ito upang manindigan sa inyong mabuting balita, sa inyong katotohanan, sa inyong pagkilos, kami ay dumipende. Kaya taasin po namin, Panginoon, ang aming mundo, buong mundo, Panginoon, na kabi-kabilang mga pagsubok, paghihirap, mga problema, sa kalamidad,
sa mga hostility ng iba't ibang mga bansa, sa mga pang-aabuso ng ibang mga may kapangyarihan, at sa mga injustices, Panginoon, na nangyayari sa iba't ibang lupalop ng mundo. Naway maghari pa rin kayo, Panginoon, dahil totoong kayo ang naghahari. Ang maiparanas, Panginoon, at maipakilala sa kanila na kayo, O Diyos, kayo ang tanging pag-aasa na siyang nagbibigay ng pagbabago sa buong mundo dahil lamang sa inyong katotohanan, sa inyong pagmamahal, sa inyong mabuting balita. Nawa, Panginoon, ay darating ang panahon na mas lalong dumami pa ang kikilala sa inyo at luluhod sa inyong pangalan upang ang inyong kapamaraanan, ang inyong kalooban, ang inyong hustisya, kapayapaan, katotohanan at kahabagan ang siyang bumalot sa mundong ito. Nawa, Panginoon, hanggang sa pagbabalik ni Jesus ay mapangyari ito. O Diyos, tinataas din po namin ang aming mga kapatid ng pamilya, Panginoon, ni Sister Venus Ancheta na nasa aming kasamahan ngayon sa tabi ng aming kapilya na nagluluksa, Panginoon, at inaalala ang buhay na iniwan ng kanilang mahal sa buhay. Lord, pagpalain niyo po ang pamilyang iniwan ng inyong presensya, ng inyong aliw, ng inyong kalakasan, ng probisyon sa paglisan ng kanilang mahal sa buhay. Pero nagtitiwala kami, Panginoon, na kung si Sister Venus, Panginoon, ay kumilala din sa inyo bilang kanyang hari, tagapagligtas, Panginoon. Ngayon mismo, Panginoon, ay siya ay punong-puno ng kagalakan sa inyong presensya. In your presence where there is fullness of joy. Lord, gayon pa man, gabayan niyo po ang pamilyang ito. Ang lahat na nagmamahal sa kanya, maging kanyang mga kaibigan, na inaalala ang kanyang paglisan, ang mga alaalang kanyang iniwan. Nawa ang kanyang buhay ay maghatid sa kanila sa pasasalamat, pagpupuri at pagkilala sa inyo. Gayon din po kaming lahat, Panginoon, na pahalagahan ang aming mga buhay, pahalagahan ang aming mga mahal sa buhay, pahalagahan, O Diyos, ang mga bigay ninyong biyaya sa aming lahat. At sa umaging ito, patuloy niyo kaming pangunahan, bigyan ng kaliwanagan mula sa inyong salita at ipaalala, Panginoon, ang kahalagahan ng mga relationships, ng mga pamilya, ng mga pagsasama na nakasentro sa inyo lamang. Kaya taas po namin ang lahat na ito sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Makaupo na po muna tayo, mga kapatid. Magandang umaga po muli, mga kapatid. Isang bagong buwan para sa ating lahat. Napakabilis. At ilang araw lamang ay mapapaalalahan tayo na 5 taon na nakalipas mula nung nagkaroon ng pandemya sa buong mundo. Isa sa ating pinagpapasalamat ay nakabalik na tayo sa pagpupuri ng sama-sama. At kung natatandaan niyo po kung paano natin inumpisan yun, it was March, one day, faithful day of March, na we started worshiping for the last time pala na magkasama-sama noon. At tayo ay biglang nagkaroon ng restrictions dahil sa mga pangyayari sa paligid. That was 5 years ago. Ang bilis na ng panahon at ngayon ay tandito tayo, kaya dapat hindi natin palagpasin ang mga pagkakataon na purihin, sambahin ng Panginoong Diyos ng sama-sama. So bagong buwan at medyo nararanasan na natin yung init ng araw, ng panahon, and hopefully sabayan natin o higitan pa natin ng init ng panahon, ng init ng ating pagsamba at pananampalataya sa Panginoon. Dahil bagong buwan, meron din po tayong bagong tema na uumpisahan. Napakahalaga po nito, and sana hindi lang tuwing linggo natin mapag-uusapan, and sana hindi lang din magtatapos sa buwan na ito ang pag-uusap. Ngunit nawa itong pag-uusap natin sa bawat linggo ay maging mitsa,
that will spark conversations and listening to God, praying what the will of the Lord is sa bagay na to. At ano po ba yung bagay na yon? Ang tema po natin is family and relationships in the name of the Lord. Mga pamilya, mga pagsasama, sa ilalim ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Na napakahalaga po ng mga ganitong usapin. And especially, most of us will agree to say that families and relationships are blessings. Tama po? Blessings po ang mga pamilya at mga relationships. Mga pag-aasawa, mga kamag-anak, magkakapatid, pipinsan, kahit pa mga malalayong mga kamag-anak, lalo na sa ating kultura na even third cousins, fourth cousins, pag nasa probinsya ka, kabisado, ang mga ganong mga family tree. And I'm sure may ilan sa inyong pamilya na siyang inyong pagtatanungan kung sila yung expert ng mga kabit-kabit ng mga relatives, anak ni ganito, anak ni Josie, mga ganong pagsasama. And sa aming pamilya, meron kaming napagtatanungan ng ganon. It goes on to say na talagang bilang mga Pinoy, pinapahalaga natin ang mga pamilya. And that's a good thing. But at the same time, hindi rin ligtas ang mga relationships at ang mga families ng Pinoy sa mga problema. I have read an updated article about the conflicts that families and relationships are encountering sa Pilipinas na siyang nadahilan ng pagkakasira ng mga relationships. Kapag naroon sa mga ganung pagsasama, baka isipin ng ilan na hindi siya blessing, kundi curse. Kapag naroon sa bad relationship or bad relatives or bad families. I've read an article na nabanggit ko nga kanina na ang top 5 daw na kadahilanan kung bakit nasisira ang mga relationships, especially ang mga pamilya, is top 5, from 5 to 1, is opposing beliefs and views. Magkakaibang pananampalataya. Ay isama na natin dyan yung mga political and views din ngayon na nagiging factor din ng pagkasira ng samahan. Pang-apat is unfair distribution of household chores. Minsan nangyayari ito sa mga magkakapatid. Ikaw, naghugas na ako kanina buong maghapon, ikaw naman ngayong gabi, O naglaba ako, ganon. Kahit sa mag-asawa, nangyayari yan, Sadly, it is true that even simple things like that, actually hindi siya simple kasi symptom siya ng isang mas malalim pa na problema ng relationships. Pangatlo or third would be addiction. Addiction sa kung ano-ano man mga bagay na siyang humihila sa atensyon, oras, pera ng ibang mga tao na kasama sa isang pamilya o isang relationship, palayo doon sa isang malusog sana or healthy sana na relationship. Pang-apat would be unfaithfulness or infidelity. This is something really deep sa heart ng Panginoon, ang unfaithfulness. And sometimes sa Biblia ay ikinukumpara ng Diyos ang relationship niya at ng Israel sa isang mag-asawa at ang Israel ay isang unfaithful na asawa. So, that's it. And the first would be everybody's problem. Kahit walang relationship, financial issues. And lahat yan, pag nagsama-sama, it comes to a point when, a breaking point ng isang relationships. And these are the top 5. And hindi yan yung tutumbukin ko kayo sa umagang ito because I am no financial expert. Andyan si JR, si Ryan. Hindi rin ako yung model sa lahat ng yan, but we will be praying that God will speak to us through the rest of our month sa mga bagay na yan. And
It's a sad reality. Kaya bilang isang simbahan, ay dapat i-address ang mga usaping ito as much as possible. Noong nakaraang buwan, pinag-usapan natin ang simbahan, ang pamilya ng Diyos, na ito, na ang mga membro ng pamilya ng Diyos ay makanya-kanya ring mga pamilya na kinabibilangan, biological families. And that's why we need to heed God's word. Dahil hindi rin nagkulang ang Diyos sa paalala kung paano natin pahalagahan ang mga relationships, makitungo sa bawat isa na ating mga kasama sa pamilya o sa pag-aasawa o kung ano pa mang klase ng relationship. In fact, sa totoo lang, relationships are gifts from God. Blessings, of course, pero we should realize na hindi siya indirect lang na blessing. Talagang binigay siya, ipinagkaloob sa atin ng Diyos, relationships in general. In fact, nung nilikha ng Diyos, ang mundo, when He created even the universe and human beings, tayo mga tao kasama doon, ay nilikha niya rin ang mga relationships. Now, I would go on and say that the relationship is part of God's creation. Kasi nung nilikha ng Diyos ang sangsinukob kasama ang mga tao doon, ay automatically naroon din ang relationships. Part of God's design when He created everything. Now, dahil dyan, ang tawag ko nga po sa mensaheng ito sa umagang ito is the genesis of relationships. Dahil titignan natin yung umpisa ng pag-establish ng Diyos sa relationships, pundasyon ng mga relationships. At saan pa ba ang umpisa? Kundi sa Genesis din. And that's why it's very apt to say that it is also the genesis of the relationship. Today, we will look at the genesis of relationships kung saan makikita natin yung mga foundational truths, mga katotohanan na nasa ilalim ng lahat ng mga nag-uumpisang mga relationships about human relationships, kasama na yung, especially nung una, yung marriage, then families and mga anak at relatives, set by God from the very beginning. And dahil dyan, inanyahan ko po kayong lahat na tumayo at tignan natin ang pinakaunang pahina ng inyong mga Biblia, Genesis chapter 1. Titignan po natin ang Genesis chapter 1, 26 to 31, kung saan naroon po ang pagkwento kung paano nilikha ang mga tao. Matapos likhain ng iba't ibang mga bagay, iba't ibang mga hayop, mga halaman, pagdating ng 6th day ay ito ang ginawa ng Diyos. At sabi po dyan, babasahin ko po mula sa New American Standard Bible, "Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. And let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." God created man in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them. And God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." Next slide. "Then God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed. It shall be food for you. And to every beast of the earth, and to every bird of the sky, and to everything
that moves on the earth, which has life, I have given every green plant for food. And it was so. And this is important. God saw all that he had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. God bless us with the reading of His Word. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Now, if you can actually appreciate how it was written, especially sa original niya language, mukha po siyang poetry dahil napakagandang poetry po ng pagkakasulat niyan. There is symmetry, there is design sa pagkakasulat niyan. And that's why you would know yung mga emphasis ng author ng Genesis chapter 1. We say that it's Moses, yung pagkakadesenyo niya ng pagkakasulat niya is really amazing. And the emphasis, the symmetry, the design, it's really a beautiful piece of scripture na siyang ating pagbabasihan ng a beautiful blessing din ng a relationship. Now, of course, we know, we are Christians. We know na hindi dito nagtapos ang lahat ng pangyayari. We know that chapter 2, there's another story about Adam and Eve. And there we will see how they are matched and paired. And then we will see, pagdating ng chapter 3, na these two individuals, our parents, supposed to be, fell into sin. And we will also tackle about that and how it affected relationships and how God wants us to see that in the light of our faith as Christians. Now, ang mga pagsasama po, ang relationships ay napakahalagang aspeto. Next slide, Dane. Napakahalagang aspeto ng paglikha o ng nilikha o ng lahat ng nilikha ng Diyos. Relationships with God, relationships with fellow human beings, and relationships with creation. Nandun yun lahat sa binasa natin. Pati ang relationships with creation. Remember, sabi ni God, lahat ng yan ay pagkain ninyo. At pagkain din ng lahat ng mga hayop. At sino ba ang mga ngalaga dapat ng mga hayop at ng mga kakainin ng hayop ay tao. So, there, even relationships with creation, pero hindi na natin isasama yung relationships natin sa mga hayop sa ngayon. We'll be talking about families and relatives. But take note, na nung nilikha ng Diyos ang mundo, when God created the world, every living creature, every living thing, and even yung mga mountains and stones and rivers, and syempre tayo, and sa lahat ng yun, automatic ang relationships ay nandoon. Relationships were among them. Bakit ko siya kailangang i-highlight? Because kung nandoon ang relationship sa lahat ng nilikha ng Diyos, kasama din siya. Kahit gaano pa kapangit ang ibang mga relationships sa panahon natin ngayon. But originally, its design, it was a blessing and it is part of what God saw. Pagkatapos niyang likhain ng lahat, sabi niya, it was very, very good. So relationship is part of the goodness of creation. Kaya naman, kung nais nating i-pursue ang matatatag o God-centered relationships and relationships in the name of the Lord, makakatulong po sa atin ang pagbalik sa creation story. How God intended it to be, how God's design looked like. At makikita natin that lahat ng mabubuting relationships must be founded sa tatlong bagay. Good relationships must be founded on the first, identity. Secondly, the purposes. And thirdly, the word given to us by God. So, titignan po natin una yung tungkol sa identity. Paano ba makakatulong yung ibinigay sa atin na identity ng Diyos, sa ating pagpapalago ng ating relationships? Unang-una po, the next slide din, every relationship should treasure each other's identity given by God. Lahat nawa tayo, bawat isa, kung nasaan ka mang relationship,
pahalagahan ang pagkatao o identity ng ating kasama sa relationship, identity na ibinigay ng Diyos. Sabi sa verse 26, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Bilang poetry, uulit-ulitin to ng author. Sa verse 27, sabi niya, God created man in His own image. In the image of God, He created them. Napakagandang pagkakasulat, to emphasize that fact. Ano po ba ang naghihiwalay sa tao at sa hayop maliban sa wala tayong buntot? What separates us maliban sa hindi tayo balot na balot ng feathers or ng fur? What separates human beings from animals is that we are created in the image of God. At mga kapatid, yan ang pinaka-basic na identity na ibinigay ng Diyos sa paglikha niya sa atin sa bawat isang tao from the moment God created us. And kaya naman, mababasa natin sa Bible na kapag violate ng isang tao, ang kapwa niya tao, ang isa sa mga unang-unang nababiolate ay ang likeness, that image of God that He has given to us. Or when He created human beings. Now, ano po ba yung image of God? Sa dami ng nabasa ko ng libro that has that kind of discussion, lahat ng mga systematic theologians na nabasa ko, iba-iba ang kanilang discussion pagdating sa image of God. But we must realize ang kahalagahan nito upang mapahalagahan natin ito sa bawat isa. Itong identity na meron tayo at meron ang inyong mga kasama sa bahay, kasama sa relationship, kasama sa pamilya. Now, sa dami ng discussions about the image of God, at marami din doon malayo. Magandang explanation pero malayo sa biblical and cultural context ng passage na yan. Kung paano siya isinulat at kung kailan siya isinulat at kung ano talaga intensyon ng nagsulat. Kaya sa umagang ito, I'd like to stick sa kung anong malinaw sa teksto at maging yung significance nito sa panahon nila nung isinulat yan ni Moses. Its significance to the world when Genesis was written. Unang-una, ano po ba yung image of God? Now, para lang for the sake of memorization, the image of God means reverence, representatives, and royalties. Now, reverence, kasi wala akong ibang maisip na synonym sa priests. Pero patawarin niyo na, okay na yan. Reverence, yun naman ang tinutukoy natin. Representatives, royalties. Reverence to mean priests, representatives to mean images or idols. Wow, idols. Then, hindi pa lang kailangan maging K-pop para maging idol. And then lastly, royalties or kings. Now, first, ang isang image of God sa panahon nila ay pribilehiyo na meron ang mga priests, ang mga pari. Now, ano po ba ang ginagawa ng pari as an image of God sa panahon nila? They advocate for God to the world and they advocate for the world to God. Nagiging mediator. Kaya nga, ang simbolong, ang role na yan ay inako din ni Kristo bilang mediator natin. At si Kristo lamang, wala ng ibang mediator. Pero sa paglikha ng Diyos, originally ito, God created images of God. Yung babae, yung lalaki, at yung mga sumunod pa, as representatives, as priests, meaning mga tagapanguna, tagapaghatid ng salita o pagpapala ng Diyos papunta sa tao at tagapagdala ng hain, pananalangin, pasasalamat ng tao papunta sa Diyos. We must remember na yung pagkasulat nito ay hindi exactly sa paglikha ng Diyos kung saan wala pang tao. Sinulat ito ni Moses nang meron na siyang knowledge what a priest is sa sarili nilang konteksto at sa konteksto din ng iba't ibang mga bansang nakapaligid sa kanila. Now,
So yun, in other worldviews, sa ibang mga katabi nilang mga bansa, ang mga pare ay exclusive group. Hanggang ngayon naman, di ba? Kahit ngayong mga pastor, elders, somehow there's a certain exclusivity to it. And sa panahon nila, talagang exclusive lang yun para sa mga pinili na mga pare. But when God created human beings in His image, ang ibig sabihin nun, na every human being was originally designed or granted the identity of a priest. Originally, of course. Wala pa tayo sa Genesis chapter 3. And secondly, representatives, images, or idols. Sa totoo lang, ang direct translation ng images is idols. Napansin niyo ba kung bakit ayaw ng Diyos na mga graven images ng mga idols? Pero sa umpisa pa lang ng Biblia, naglikha siya ng idols. Yun yung direct translation nun. Iniiba lang natin ng mga English translation kasi syempre, ayaw natin yung word na idols. Pero in their context and even sa original Bible language, yun yung word na yun. No? But an image of God, an idol, it is literally what it is sa panahon nila. Graven images like that, like what we see now, objectively speaking, ganyan ano. At nilalagay sa mga templo. In fact, hindi ko mapigilan sabihin to. In fact, ang mga graven images ng mga Diyos-Diyosan sa panahon nila, pag nilalagay sa isang templo, alam niyo po ba ang pag-celebrate ng unang pagbubukas ng templo na yan? Kasama sa pag-celebrate nila, yung pagbuga ng buhay ng Diyos-Diyosan nila doon sa image na inukit nila. Similar? Ang pagbuga ng hangin, buhay doon sa image. Kaya tayo ba? Pagbuga ng Diyos, images of God. Trivia lang yan. Pero, ibig sabihin, totoo yun na ito yung link ng pagiging image of God to be hindi bilang mga inukit na bato, inukit na kahoy, kagaya ng mga nasa paligid nilang bansa. Pero ang mga simbolo na yon, mga idols na yon, mga image na yon, kung saan man silang ilagay na templo o palasyo, it means na ang presensya ng Diyos nila ay naroon. Na ibig sabihin, nung nilagay ng Diyos ang kanyang mga taong nilikha sa Eden of Garden, He meant that those images of God, man and woman, are to represent His presence in the Garden of Eden and wherever they will be in the world originally. That's why the Garden of Eden is like a temple. Actually, the temple. Why? Kasi yung templo na inutos ng Diyos na likhain, yung tabernacle na inutos ng Diyos na likhain para sa Israel, is actually designed after Garden of Eden. Nakikita niyo po yung similarity ng pagkakadesenyo sa Garden of Eden. So, ibig sabihin nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi siya naglikha ng mga imahe na hindi gumagalaw, na walang buhay, na nakatayo lang ng ganon at inukit lang sa kahoy at bato. But when God created human beings, images of Him that are alive, moving, talking, and will represent Him, originally supposed to be wherever these human beings go. At hindi siya nakapermanente lang, hindi siya sa specific lang na mga nilikha na inukit, kundi sa lahat ng nilikha niya. Originally supposed to be. Pangatlo is that royalties. Dahil malinaw naman sa pag-aaral na sa panahon nila, sa mga Egyptian civilizations and Mesopotamian civilizations, Sumeria, Acadia, yung mga iba't ibang henerasyon ng cities of Ur, at kung saan nanggaling si Abraham, malinaw sa kanila that the only image of God, sabi ko kanina, di ba? The image of God is the priest. Pero the only image of God sa panahon nila, sa Egypt at Mesopotamia, are the kings. And that's why
Sa maraming civilizations din nila, yung hari nila, yun din yung pari. Yung hari, yung pari, yung pari, yung hari. Gets? Kasi the king is the image of God sa panahon nila. Only the kings, the select people who are ruling the empires and civilizations. That's why madaling gamiting pang-aabuso yan. Ako ang imahe ng Diyos, ako ang hari, sundin niyo ako. Sakupin natin to. I am the image of God, sundin niyo ako. Ganon nila inaabuso yung titulo na yan na inaangkin nila para sa sarili. At iilan lang tao ang nag-aangkin yan, ang mga hari lang. Kaya naman, nung sinulat ni Moses ang Genesis, sa kalooban na ibinigay sa kanya, sa pagtuturo, sa salita na ibinigay sa kanya ng Diyos, na ipaliwanag na ang pagiging imahe ng Diyos ay hindi nakalimita lang sa ilang mga hari, kundi sa lahat ng tao na kanyang nilaka ay supposed to be originally mga hari at reyna. Supposed to be originally and what we are destined to be pag binasa niyo yung Revelations. Mga hari at reyna. That is what the context, the biblical context, the cultural context means when we talk about the image of God. Now, sabi ni Victor Hamilton, hindi ko na natin sinulat dyan, ng isang commentary sa Genesis, sabi na, in God's eyes, all of mankind is royal. Royal, hari, queen, hindi royal na soft drinks royalty. All of humanity is related to God, not just the king. Ito yung mahalaga dun yung nilinaw ng Diyos na hindi lang yung mga hari yung may connection sa Diyos. Specifically, sabi niya, the Bible democratizes, meaning ibinibigay niya sa lahat, the royalistic and exclusivistic concepts of the nations that surrounded Israel. Kung para sa iba't ibang bansa nakapaligid sa Israel that time, hari lang ang may connection sa Diyos. Sabi ng Genesis, hindi. Lahat ng nilikha may connection sa Diyos. May identity ng imahe ng Diyos. Mga kapatid, every human being is an image, a representative, a reverend, and a royalty of God. Of course, syempre, dito na tayo. The image of God in every human being dahil sa kasalanan, dahil sa nagawa ng chapter 2 kay Adan kaka-Eva at sa patuloy na pagkakasala ng Israel at sa patuloy din natin na pagkakasala nating lahat, that image was blurred. Lumabo. At the very least, some will say it was destroyed, it was ruined, it was marred. But for the sake of our discussion, it was blurred. Meaning, halos hindi mo na siya magampanan at halos hindi na rin siya makita ng iba sa'yo. In fact, nakakalimutan natin yan. But this should not be forgotten. Kasi even after the fall of man in Genesis chapter 3, sumusulpot pa rin yung tema na yan sa iba't ibang mga bahagi ng Bible. It was never lost and will be restored pagdating ni Kristo. Of course, nung nanampalataya tayo kay Kristo, there's a teaching ni Paul that we are a new creation. So nanumbalik yung proyekto na yan, yung identity na yan. But of course, hindi pa final because sabi nga ni John, kapag nakita natin ng Panginoong Jesus face to face, dun pa lang mangyayari yun. But yun ang destiny, yun ang identity na meron tayo at ang bawat isa na kasama mo, na asawa mo, na kapatid mo, na nanay mo, na tatay mo, na anak mo, na pinsan mo, kahit sino pa man sila o kahit sabihin na nating boyfriend, girlfriend sa stage na yan, sa mga kabataan. Therefore, mga kapatid, every person in every relationship should be valued basically because she or he is created by God in His image. Your wife, your husband, your boyfriend, your girlfriend, your mother, your father, brother or sister, relatives, friends, their basic identity ay imahe sila ng Diyos. And kahit na-blur o napalabo na yan ng kasalanan at lahat tayo nagkasala,
That is inherent. Nasa atin pa rin yan. Hindi man lang natin napahalagahan o nadumihan siya. Ano? Every person, every relationship should be valued because naroon yan. Katotohanan na yan. Kahit pa nadumihan na yan, napalabo na yan ng kasalanan. Now, it helps to see them as such, no? Ang bawat kasama natin, because gano'n natin sila, kung paano natin sila tatratuhin. Nakita ko yung isang video, actually maraming sumusulpot na balita ngayon kung paano nagsasakitan yung mag-asawa. Pansin nyo ba yung balita na mga gano'n? I think 2 days ago may nakita akong mag-asawa ba sila o mag-live-in partner na nagsapakan. And syempre, mas malakas yung lalaki. Bulag tayo yung babae. And kahit nakabulag tayo na, sinapak-sapak pa rin ng babae, ng lalaki, tapos hinila pa tayo, hinila at kinaladkad sa kalsada sa kadiliman ng gabi. Now, do you think that when a man does that to his wife, totoo pa ba sa kanya na nakikita niya na imahe ng Diyos, na nilikha sa imahe ng Diyos yung taong yun? At totoo pa ba sa gumagawa nun na siya mismo ay representative ng Diyos, ng bugbog, nananakit, tinatrato na mas mababa yung kanyang kapwa? And it helps to see na ma-remind tayo sa katotohanan na to, especially at times na napakahirap ibigin at respetuhin yung asawa natin o yung kamag-anak natin, mga kapatid natin. Regardless kung anong financial struggle, ano yung mga binanggit ko kanina na mga top 5 na reasons of conflicts. How have we treated people? What have we become bilang isang humanity, when we forget na lahat tayo ay images of God. Therefore, every relationship should treasure each other's identity given by God. And yung reason din kung bakit nakakaligtaan natin yan ay dahil sa kasalanan. But before that, we must go to the next slide. What is God's given foundational truth sa atin? Hindi ko nakikita yung relo ko. Okay. Number 2, every relationship should work together for the purposes of God. Lahat ng relationships dapat nagtutulungan, nagpa-partner para sa mga layunin, mga plano ng Diyos o sa ibinigay na trabaho ng Diyos. Ang dami mong makikita o marinig na ambisyon ng mga magkasama sa buhay na malayo sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga purposes o ang kanilang mga measure para masabing tayo ay mabuting relationship. Sabi sa verse 26, let us make man in our image according to our likeness, and kakabit ng paglikha ng Diyos sa pagiging imahe ng Diyos ang mga tao. Kakabit ito. No? Huwag na tayong lumayo sa kung ano pa mang differences natin sa mga hayop at sa mga halaman. Ito agad yun binigay. Let them rule over the fish. Let them subdue. Be fruitful and multiply. Fill the earth, subdue it, and rule over the fish and over the birds. Bottom line, God gave us a purpose, a work to do. Nung nilikha niya ang mga tao at ang magkasamang tao, the man and woman. In fact, pagdating mo sa Genesis chapter 2, you will see Adam being breathed with life by God, and then inutusan niya kung anong trabaho. And the same na sinasabi sa Genesis chapter 1. Dito po mga kapatid, nakikita natin that God does not only want humans, man and woman both, to represent Him, but He also gave them a purposeful work. My purpose. Ang next slide din. Then when God created human beings to subdue, to serve, to steward, na tatlong S din yan, meaning to rule, to manage, pangalagaan, palaguin ang kanyang nilikha. That's originally yung trabaho. I'm not saying magtatapos dyan sa pagfa-farming, I'm not saying magtatapos dyan, but that's the starting point. But the point is, hindi
walang divide sa paglikha ng Diyos sa automatically pagbibigay sa kanila ng purpose. May trabaho na binigay sa kanila. So in Genesis 2, we see that God, sa chapter 2, kasunod, God gave Adam work. And nung nakita niya na Adam is slowly and walang kasama sa pag-fulfill ng kanyang work na binigay sa kanya, then God created Eve to be his partner. We read the rest of the Bible, mas mapapansin natin na hindi lang dyan magtatapos, na ang daming pinapagawa ng Diyos, the purposes of God, especially pagdating ni Kristo, dinefine pa niya specifically yung trabaho talaga ng mga anak ng Diyos. But for now, let's settle with this truth. When God created relationships, when God created man and woman, when God created Adam and Eve, He gave them a purpose. He gave them work to do. Kaya mga kapatid, ang relationships should have this partnership, this teamwork, kung pamilya kayo, this community effort to pursue the work of the Lord. Of course, hindi dyan magtatapos kasi yan, yung sa Genesis pa lang yan. But there's a work to be done kung i-apply na natin sa ating mga Kristiyano. If you're in a Christian marriage, and if you're in a Christian family, the purpose that we need to work together with to pursue the work of the Lord. Sana ganito ang in-effortan natin sa ating mga pagsasama. Kasama naman dyan yung pangangalaga sa ating mga anak. Kasama naman dyan yung pangangalaga sa ating mga sarili, sa ating mga responsibilidad. That's part of God's work. But of course, it's more than just that. In fact, pag nakita natin, dapat i-align ito sa mas kabuuang purpose ng Diyos. Do we come together as a family, as friends, as couples, to serve God? Do we help each other serve God according to the gifts that God has given them? Every relationship, mga kapatid, should work together for the purposes of the Lord. That's the ideal. That's the design of God from the very beginning. But of course, there's sin. Kaya ang purposes na yan, ang work na yan, ay naiiba na. But before we get into the end, let's talk about the other gift ni God. Sa umpisa pa lang. Now, that time wala pa yung Biblia. Tama? But that part, nakikita natin kasama na ng Biblia. Every relationship should be guided by the Word of God. Lahat ng relationships, sana, ay nagagabayan ng salita ng Diyos. Hindi sana inaalikabok. Although, ilang mga Bible ko ay inaalikabok sa bahay dahil maalikabok. Pero ang ibig ko sabihin, sana lagi siyang sentro ng usapin sa loob ng tahanan. Magkasamang pinag-aaralan at pinapakinggan ng salita ng Diyos. Bakit ko nasabi yan? Well, kung babasahin natin, in fact, sa buong binasa natin, pero kung dito walang sa verse 29 and 30, sabi ng Diyos, God said, "Behold, I have given you every plant." Ito na yung binigay niyang mission, di ba? "Plant yielding seed that is on the surface of the earth, and every tree, and so on and so forth." And verse 33, ganun din, utos ng Diyos, paggabay ng Diyos. Pagdating sa chapter 2, sabi ng Diyos kay Adan, ito, kumain kayo lahat sa lahat ng to, wag lang ito. Which means, dumepende kayo sa akin, makinig kayo sa akin. Ang kanyang salita, ang kanilang source of life dapat. Ang kanyang salita, ang kanyang word, ang kanyang source, kanilang source of guidance, of truth, pamumuhay. We see God in the very first pages of Genesis providing for them. At the same time, giving them guidance sa kung anong gagawin nila para sa kanila ikabubuti. God provided, God guided, God gave, God blessed. And in return, sana, na para din naman sa kanilang kabutihan o sa ating kabutihan, they must listen to God.
They must trust Him and obey His word. And that's basically what they did not do sa chapter 3. Tama? Ay hindi sila nagtiwala sa Diyos. At ang sumbong pa ng ahas ay baliktarin, baliin ang salita ng Diyos. Ano ba sabi ng ahas? Did God really say? Yung salita ng Diyos agad yung binigyan ng doubt. Kasi yun ang basic na sana sundin ni Adan at ni Eva, pero yun talaga ang inatake. And therefore, yung trust, yung pag-obey, yung kabutihan ni Adan at ni Eva, sabay bumagsak. It is true. God has given us work to do. God has given us a purpose. God has given identity. But all of those things, ang source nun of every good thing, is from Him. And He expects us to trust Him, to trust His word, so we can obey, we can align ourselves, be guided and molded by the word of God. Ang dami-daming katotohanan na makakabuti sana sa mga pagsasama, sa mga relationships, sa mga pamilya na nasa salita ng Diyos. But most of the time, lalapitan na lang natin yon kapag nandun na tayo. Di ba? Kapag nagpa-problem solving na tayo. Not from the very beginning. And that's what happened kay Adan tsaka kay Eva. In fact, si God pa nga ang nag-problem solving sa kanila. Ano ba ginawa nyo? Ano ba nangyari? Nasaan ba kayo? May isang slide pa ba ako kasunod dyan, Dane? Now, it's easy to say, mga kapatid, don't parenting, it's easy to say that God is in the center of our relationships. In fact, na-highlight yan sa bawat kasalan. Kaya nga may message, kaya nga may Bible bearer, kaya nga may Bible center sa ceremony. But in the day-to-day life, the challenge really is listening to God as a family, as a couple, or as friends or relatives. Do we really listen to Him? Do we really cherish yung gift na yan ng Diyos sa atin, yung paggabay niya? Sa panahon ngayon, pati yung identity ng tao, pati yung gift ng family, ng relationships, pati yung gift ng guidance ni God through His Word, at yung purposes, nire-redefine na ng iba't ibang kultura, ng iba't ibang henerasyon ng mundo. And it's as if yung disenyo ng Diyos para sa tao at para sa pamilya ay outdated na. But in fact, as we have discussed, sa panahon nila, napaka-radikal ng katotohanan na yan na lahat ng tao ay imahe ng Diyos. Na lahat ng tao ay may utos mula sa Diyos na trabaho. Na lahat ng tao ay gagabayan ng salita ng Diyos. Napaka-radikal nun sa panahon nila. Kasi sa panahon nila, inaako lang yan ng ilang mga tao, ng mga hari, ng mga pari, ng mga rebulto. It's radical. It's not outdated. And therefore, we must go back to that design and see this truth is actually not outdated. The truths that we can find here are actually, the principles can be applied in every generation. And the moment na nilihis mo yan, relationships crumble, societies fall into problems, communities deform, countries will hate against one another, abuse their powers, starts wars, and offers peace with other things, because we forget this basic, this foundational truth. Do we listen to God's voice? Do we let His word define and design our relationships? Or nagdedemand tayo na i-bless ni God ang relationships natin even if the behavior
and the values ng ating pagsasama ay kontra sa kanyang kalooban. God bless our relationships. God bless our home. But how can He bless us? How can the blessings come upon us if the very foundational truths of our identity, of our relationships are not followed? Every relationship should be guided by the Word of God. From the very beginning, yan na ang sinet na standard na paggabay ni Lord. But of course, dumating ang kasalanan. And, next slide din, we shall realize that every relationship needs the Lord Jesus. Kasi yung imahe ng Diyos, when He created us, it was violated by sin. It was blurred by sin. At hindi na natin nakikita yung kapwa natin as imahe ng Diyos. Yung mga mahal natin sa buhay as imahe ng Diyos. And ourselves, we forget the role that we have as images of God. That's why that sin entered into the world through Adam and Eve. Dahil nakalimutan nila that they are images of God. Na nakinig pa sila sa kaaway kaysa sa naglikha sa kanila. Sa kanilang dapat nire-representa. They failed to be priests. They failed to do the work of God. They failed to listen to the Word of God. And therefore, from that moment on, until this time when Jesus came, and until the time sa panahon natin ngayon, and every encounter, every generation, this truth should be emphasized. Every relationship needs the Lord Jesus. Dahil sa nangyari sa Genesis 3, dahil sa nangyari sa kwento ng Biblia, sa buong Old Testament hanggang sa New Testament of how sinful human beings are, Jesus came. Ang kasalanan ng tao, it made us turn against each other. Lahat ng conflicts sa sarili natin, sa kapwa natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa bansa natin, sa buong mundo, lahat ng confliction. Dahil sa kasalanan, at ang tanging makakapagligtas lang sa atin is our Lord Jesus. Forgetting the image of God made people claim honor more than others. Na kami ay mas mahalaga. Kami ang mas nangangailangan. Kami ang mas may karapatan. Kami ang hari. Forgetting about the design of God as images of God made us work against each other. Yung purpose naman. Nagkukumpetensya, nagpapagalingan, nagkakainggitan, nagsisiraan. We work against each other. And dahil din sa kasalanan that made us forget that we are images of God, people now live according to their own word, not God's word. And that's why we need Jesus. That's why we need to believe in Him. To know that God sent Jesus as King who will save us from the power of sin, from the fangs of death, from the root and fruit of all evil. We need Jesus because sa Kanyang pagpunta rito at sa ating pananampalataya sa Kanya, we are now once again being conformed into the likeness. Hindi na lang generally in the image of God, but Romans chapter 8 tells us we are now being conformed into the image, into the likeness of His Son, Jesus, who is the exact representation of the Father, the image of God. So basically, binabalik niya tayo sa path na yan through Jesus alone. And one day when He comes back,
it will be final. Kung sino man ang lalapit kay Kristo, manampalataya sa Kanyang isuko ang sarili, ay mabibigyan ng bagong buhay, bagong anyo, na ngayon ay nililikhang muli, binabago, araw-araw, being created, being restored. And we will continue na tumingin sa Kanya bilang perpektong ehemplo, perpektong tagapagturo tungkol hindi lang sa ating bilang mga individual na tagasunod niya, kundi bilang napapaloob sa mga relationships. And even better pagdating ni Jesus. Dahil mas lumiwanag, mas naging malinaw yung disenyo ng relationships. For us who follow Jesus, we must remember to treasure each other's identity given by God, to work together for the purposes of God, and to be guided by the work of God. Sana, gabayan tayo ng Diyos. At sana itong mga katotohanan na to, na foundational truths, I'm sure our elders, our pastor will talk about more of these things sa susunod pa ng mga linggo. But may these foundational truths guide us sa paglikha, pagpapalalim, pag-cultivate ng healthy relationships, and also sa pag-manage ng conflicts sa ating mga mag-asawa, sa bawat pamilya. Sana wag nating kalimutan ito. I know that each one of us here, who represent each family that we have here, I know that each one of us has struggles in our families, relationship conflicts even. Of course, wala akong iniisip na specific, but that's true. We all have relationship conflicts within our families. And sana wag natin tong kalimutan in managing our conflicts. Be guided by God's word. And in our daily interactions with our loved ones, be guided by God and these foundational truths. May the Lord bless us sa marami pang pagkakataon na pag-uusapan natin ito. Mapakinggan natin ang iba pa nating mga preacher to talk about these truths. Mga kapatid, we must listen to God so that whatever happens in this world, whatever the culture, the trend is, ay hindi yun ang magdidikta sa ating mga pagsasama, kundi ang salita, ang imahe, at ang layunin na ibinigay sa atin ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. At ngayon naman, ay dumako tayo sa isang pag-alala ng pagmamahal at dakilang sakripisyo na ibinigay ng ating pinakamahalagang relationship. Our relationship with the Lord. That when man sinned, ay napalayo tayo dito. Naputol yung relationship na yan because of our sins. But because of His overwhelming love, even when we were yet sinners, no capability na iligtas ang ating sarili na maging wasto, tuwid sa harap ng Panginoon, sa ating Ama, ng pangunahing relationship natin. Siya mismo ang gumawa ng paraan. Napakalaking paraan. Napakahalagang paraan. Napakadelikadong paraan na ikinamatay ng kanyang sariling anak. And that is